Good morning everyone! Welcome to my vlog. Ito pong vlog natin ngayon ay nakakatuwa po. Nagulat ako nung una, bakit siya tinatanong. Pero naisip ko rin na maganda rin na alam ng mga tao yung sagot. Pero dapat supposedly alam ng tao yung sagot. Okay, kasi kung ikakasal ka, kukuha ka ng witness or ninong or ninang, may nagtatanong, pareho lang po ba yun? So, di ba parang nakakapagtaka, ano ba yung kinukuha ko? Witnesses, ninong ko ba siya? Ninang ko ba siya? Kung witnesses ko siya, automatic ba ninong-ninang ko siya? Or kung ninong-ninang ko siya, witnesses ko ba siya? Or witness ba sila sa kasal ko? Okay, they are the same naman po. In legal terms po kasi is witnesses. Okay. Pag nakita nyo sa form, list of witnesses, ibig sabihin po, yung sumaksi sa isinagawang kasal ninyo. Pero syempre po, tawag po natin sa kanila ay ninong-ninang kasi lumalabas po, lalo na sa tradisyon ng mga Filipino, sila po ay ating pangalawang magulang. Kaya tinatawag po natin silang ninong at ninang, godfather and godmother. Okay, so, wag na po kayo masyadong magtaka doon kung magkaiba po sila. Actually, they're the same. Okay, if you're talking about witnesses, or if you're talking about godfather and godmother, iisa lang naman po yun. Kasi sila po ay piling saksi para sa inyong kasal. Okay. Kung both lang pong pareho yun, ilan po ba dapat yun talaga naming kukunin? Okay, based on our law, both po, ibig sabihin, magka-partner, sila po ay magkasama at least 2 witnesses. Okay. Mas maganda po kung ang isang witness ay manggagaling sa lalaki na ikakasal at isa naman ay sa babae ikakasal. So, both witnesses po meron kayo. Okay. Dalawa po yon, hindi po pwedeng iisa lang. Okay. What if gusto ko siyang dagdagan? Gaano kadami naman po yung pwede kong idagdag? O, diba? Parang nag-iisip ka kung hindi ka pa kinakasal, ganun pala yun, no? Ilang kaya yung pwede namin kuning ninong at ninang? Okay. May mga religion po na nagre-require kung ilan ang ninong at ninang. Pero syempre po, the standard is 2, pataas. Okay. Like Iglesia ni Cristo, they have 5 sponsors. So, total of 10, 5 pairs. Sa Catholic naman po, as many as they can, pwede naman po eh. Sa ibang religion naman po, pumapayag kahit ilan. Okay? So, ang sa akin naman po, pag tinitignan ko po yung form ng Certificate of Marriage, ang may lines po doon, kahit tignan nyo po, kung kayo ikakasal na, may Certificate of Marriage, papakita sa inyo po yan. Meron po doon na form na may mga lines kung saan pipirma ang witnesses. I count it, it's 12. So, ibig sabihin, pag lumagpas sa 12 ang ninong at ninang mo, they have to attach another paper for them to sign the certificate of marriage. So, halimbawa po, ang ninong-ninang nyo ay 20, katulad ng isang client ko. Meron pa nga ako naging client, 30 ninong sa ninang. So, you have to have the attachment of another paper para po makapirma ang lahat. Kasi with the form, it's only 12. Pag binilang nyo siya. Okay, pero tatandaan nyo, laging 2 ha, ang minimum natin. Hindi pwedeng bumaba. Okay. Ano pa po yung dapat kong tandaan kung kukuha ko ng ninong at ninang? Okay, dapat po ang kukunin yung ninong at ninang ay 18 years old pataas. Okay? So, tignan nyo po yung edad. Pwede po ba ang may asawa? Opo naman. Pwede po ba ang single? Opo naman. Discretion nyo po yun. Kung kayo ay tiwala sa tao na yun, na para maging pangalawang magulang nyo, okay na okay po yun. Wala pong parang makakahindran sa inyo para kunin siya. Single man or married, basta 18 years old pataas. Meron pa pong tanong, pwede po bang kapatid ko na lang, wala na akong makuha? Hindi po pwede ang kapatid, hindi rin po pwede ang parent. Okay, so, another one. So, pwedeng hipag po ninyo, uncle nyo, auntie nyo, cousin, pwede rin po, in-laws, pwede rin po, walang problema. In-laws na basta hindi po siya magulang o kapatid ng kinasal. Okay? Okay, pag tinignan nyo po yung Certificate of Marriage, from the first page, di po ba may other page yun sa likod? Okay.
Doon po, ang first page po, may signing ng Ninong at Ninang. Sa likod din po, may signing din po ng Ninong at Ninang. So, pag hindi na kasya sa harap, sa likod po tinutuloy yun. So, kapag binilang nyo po yun po yung sinasabi ko sa inyong 12 individuals. And then, pag pinair nyo po siya, it's 6 pairs. So, yun po yung nandun sa certificate of marriage. So, mag-a-attach na lang po sila kung sakali sobra po dun yung ninong at ninang ninyo. Ayan. So, pero kung may mga added questions pa po kayo sa witnesses, I'm willing to answer. Kasi po, maganda to. Parang tayong na-aware na, ganito pala to. Ito pala to. Okay. So para dagdag na kaalaman po sa atin yun. Okay? Kung di pa po namin kayo subscriber, please do subscribe. Subaybayan niyo po yung mga vlog namin. Pinaghihirapan po namin yan. Please do share and like and hit the bell button for other vlog. Thank you so much.